Hi everyone, welcome to my YouTube channel, Aija Account. This is Aija Hapor. I'm a certified public accountant with IT expertise, and I'm also an educator and a business consultant. So for today's video, we will be discussing all about VLOOKUP and XLOOKUP if wala tayong unique lookup value. So maraming mga nagtatanong sa akin in the previous videos natin, particularly doon sa ating VLOOKUP and XLOOKUP videos kung paano daw if walang unique value or walang unique lookup value. Or meaning, merong mga rows na magkakapareho yung supposedly unique value niya. For example, yung name or yung last name. So, walang isang column that could be used as a reference natin or walang single column that could be used as the lookup value natin. So for context lang din no, sa ating VLOOKUP and XLOOKUP kasi, yung tinatawag nating lookup value, dapat unique value siya. Ibig sabihin no, yun yung walang katulad po sa buong records na magsasabi sa atin na itong record na hinahanap natin ay talagang ito yung kamatch no, dun sa ating source document. So pag sinabi po nating lookup value, no, dapat is unique siya. Ibig sabihin, wala po siyang katulad sa mga rows or dun sa buong record po natin, buong table po natin. Ito yung nagsasabi na ito yung specific record that you're looking for. For example, sabihin natin sa isang customer master data or sa customer table, usually yung mga unique columns natin dyan is yung customer code na hindi po dapat siya nauulit. For example, for customers, no, customer code natin, C0001, and then series na siya na sunod-sunod. So, yun is unique siya. Pero, paano naman if wala po tayong unique value? For example, no, name lang yung basis natin. So, that will be our scenario for this video. Okay? So, tara, i-excel natin yan. Okay. So, before we go into the demo nung ating scenario for today, please don't forget to subscribe to my channel and help me to reach 5K subs this 2026. So, dahil gusto ko po na talagang masundan ninyo yung magiging tutorial natin, yung demo natin for today's scenario, you can actually download itong demo file po natin. So just check out the comment section down below. So you can just click on the link. So it's a link to a Google Drive file, but please click on file and then download so that you can open it sa Microsoft Excel. Ayan. So no need to request for an edit access kasi you could just directly download it po. Okay. So tara, simulan na po tayo. So, as you can see here, no, meron tayo ditong sample natin na customer data. So, for us to identify, no, kung ano po ba yung tinatawag natin na magagamit nating lookup value or yung unique column natin, we have to check, no, ano po kaya yung hindi talaga mauulit and sobrang unique siya for a specific record. So, kung makikita natin dito, yung ating last name, no? So, as you can see here, meron pwedeng maulit siya, no? May mga Reyes tayo, may Reyes ulit. First name, in reality, pwede rin talaga siyang maulit, no? Kasi pwedeng may kapareho po na first name natin as well as middle name. Birthday could also be unique, but hindi lang naman isang tao yung napanganak sa araw na yon. And then address naman might be too long and hindi rin siya sobrang standardized para gamitin natin for a unique column. So siguro quick lang, no, bago tayo mag-proceed dun sa mismong pag VLOOKUP and XLOOKUP natin. So double check lang natin for us how to know kung may duplicating po ba na records for that particular column or kung unique po ba siya. So start lang natin, no, itong last name natin, highlight natin yan. And then, punta po tayo sa conditional formatting, highlight cell rules, then click po natin duplicate values. So, when you click on that, yan. So, this new formatting rule would appear.
Yan. So, itong new formatting rule po natin, it's gonna show you yung mga different options natin to format yung mga duplicate records. So, pwede lang natin yung stay as is. Click natin OK. Yan. So, it shows you na okay, sa last name pala, na merong possible na ma-duplicate or may mga duplicating records. So, matik, hindi natin pwedeng gamitin yan as a lookup value kasi nga, hindi siya unique. So, next naman, sa first name, gawin lang ulit natin, highlight natin, conditional formattings, highlight cell rules, and duplicate values. Yan. Then, click OK. Yan, so may mga duplicating ulit. May duplicate na Juan, may duplicate din na Maria. So, try naman natin yung middle name. Highlight ulit natin, conditional formatting, highlight cell rules, and click natin yung duplicate values. Yan, then click OK. Yan, so meron ding mga duplicating, no? So, doon magkakaroon ng challenge kasi hindi natin pwedeng gamitin yung last name na hanapin natin, okay, si Reyes, saan ba siya ditong record? Ang daming Reyes niyan. Meron ding Juan na duplicating. May mga middle name din, may Luna na may kapareho. So, for the birthday, try din natin, no? Highlight cell rules, duplicate values, and then click OK. Ayan, so yung birthday, unique siya. Kaso, in reality, hindi naman always na yung dataset natin ay unique ang birthday. Meron pa rin mga nagiging magkapareho. Ayan. So, next naman, no, ipakita natin kung ano po ba yung gusto nating i-look up. Ayan. So, makikita nyo yun dito sa top 5 customers natin na tab. Click natin. Yan. So, yung goal natin dito is for us, no, to get or to return po yung address ng top 5 customers in March 2026. Yan. So, for example, no, meron kang top 5 customers and you want to get their address. Yan. So, pwede may isip nyo, bakit hindi na lang ako mag-rely dun sa records ng mga customers tapos kung ano yung nakalagay na, let's say, value ng items nila, tapos kunin ko doon direct yung address. Meron po kasing mga instances, no, na yung records po, hindi naman lahat ng details ay nandun. Pwedeng magkahiwalay siya ng table. Halimbawa, dito sa customer master data natin, kita lang natin last name, first name, middle name, birthday, and address. Pero yung details ng mga naibenta natin sa kanila, hindi na natin nakikita doon. It could be in another table. Yan. So, ngayon, paano natin siya malulook up? Itong data naman na meron tayo currently, we only have the last name, the first name, and the birthday. Hindi natin pwedeng gamitin yung last name lang, hindi rin pwedeng first name lang, at hindi rin pwedeng birthday lang. So, the best thing for us to resolve this, no, or yung best workaround natin is for us to create what we call a composite column or yung helper column or composite key rather. Yan. So, yung helper column na to or helper key, ginagamit natin siya just as a temporary field, no? Para matulungan po tayo na hanapin kung ano ba talaga yung exactly na hinahanap natin na data. Yan. Kasi ayaw naman natin na mali yung mahanap natin. Okay? Sige, so ganito po yung gagawin natin. Insert po muna tayo ng column. So dito muna tayo dun sa top 5 customers. Dito natin i-return, no? Dito natin ipapakita yung hahanapin natin na values from the customer data. So click lang po tayo sa column E, right click po tayo and then insert. So magi-insert na yan ng panibagong column. Then type lang po natin helper column. Yan. So, sobrang simple lang ang gagawin natin. Ang logic lang natin dito, no, magko-combine tayo ng mga multiple columns wherein, pag kinumbine natin siya, sure tayo na magiging unique at wala na siyang kapareho dun sa source mo rin, okay? Or kung saan natin siya ilo-look up. So, gawin natin dito sa helper column, ganito lang siya kasimple. We could type equals, then click natin yung first column. Then, lagay tayo ng end, ampersand. Click natin ulit yung second column. Click tayo ng ampersand. Then, click natin, in this case, yung third column. So,
depende po sa inyo, no? It's really about inspecting muna or trying to understand or observe yung data set po ninyo or what are the best columns to use or to combine to serve as your helper column. Yan. So, enter natin. So, this will be your helper column. Then, double-click lang natin dito sa corner to easily fill it hanggang sa dulong record. Ayan na. Okay. So, another thing pa na pwede natin gawin, no? Pwede rin natin gamitin yung concatenate function. So, lagi lang ulit ako dito. Insert ako ulit. Yan. So, for example lang naman, if ever na mas comfortable kayo in using concatenate, so lagay nyo lang dyan, concat, then open parenthesis po, click natin first column, comma, second column, comma, third column, and then close natin. But the result would still be the same. Personally, mas gusto kong gamitin na lang yung ampersand para hindi na ako magta-type ng concat. Yan, kasi same lang naman siya ng effect. Okay? So, delete ko na muna ulit to. Yan. So, gumawa na tayo dito ng helper column, ano? Punta naman tayo doon sa customer data natin. So, syempre, dapat may helper column din tayo dito. Yan. So, lagay na natin yung helper column natin sa first column naman. Bakit sa first column? Kasi po, kaya natin siya ilalagay sa very first column. If you remember, no, si VLOOKUP po kasi, ang ginagamit niya na lookup value is yung lookup range rather, should be the first column. So, unlike kay XLOOKUP naman, kahit saan pa yan nakalagay yung column mo na magiging lookup range mo, okay lang. Pero kasi, hindi kasi sa lahat ng mga Excel versions ay gumagana yung XLOOKUP. So, if you want to know more about VLOOKUP, XLOOKUP, also ng index and match, you can check out my video on that. Yan. So, I'll be adding the link somewhere here in this video. Alright. Sige. So, type tayo ng helper column ulit or helper key. Ayan. And then, ganun ulit gagawin natin. Equal, select natin yung last name, and then end, first name, and then end, birthday. Bakit po birthday yung gagamitin natin? Kasi dapat matching siya dun sa kung saan mo gustong i-return yung values. O balikan natin. Dito, ang ginamit natin, last name, first name, birthday. So, take note lang ha, pati po yung order, dapat same po siya. So, last name, first name, and then birthday. So, dun naman sa data source mo, dapat ganun din siya. Okay? Para hindi po yan magkahalo-halo yung di maging chapso yung records natin, no? Yan. So, okay. Lakayan lang natin konti ito. Okay. Ayan, no. So, ito na yung helper key natin. Then, punta lang po tayo dito sa corner ng ating column. Yan. Then, double-click para ma-fill siya hanggang sa last record natin. Yan. So, of course, we would want to double-check if totoo ba talaga na unique na, no, yung helper key natin. Wala na siyang kapareho in other records. Sige, so highlight natin. Yan, Control-Shift-Down arrow para makapag-highlight. Yun po yung shortcut. Then, conditional formatting tayo, highlight cell rules, and duplicate values. So, pag inokay natin to, dapat wala nang magpupula. Pag wala nang pula, ibig sabihin, sumakses na tayo sa pag-create ng helper key. So, wala na siyang duplicate. So, click OK. Ayan. So, wala na siyang duplicating records. So, ibig sabihin, safe na to for us to use as your lookup value and your lookup range. Yan. So, next step, punta na tayo ulit dito sa top 5 customers natin. Gagawa na tayo ng VLOOKUP. So, for refresher, no, you can check out my other video, which is actually my top 1 video. Yan. So, it's actually gaining 20K views na. Sobrang thank you po sa lahat ng mga nanood ng VLOOKUP tutorials ko na yon. So, you can check it out. Yan, for you to have a thorough discussion, no? Or for as a refresher kung paano ba gamitin yung VLOOKUP. But I'll be guiding you as much as I can, okay, in this video. Sige, so double-click tayo dun sa ating
cell and then press lang natin yung equals. Then type po natin VLOOKUP. Then open parenthesis. Yung lookup value po natin is kung ano po yung gusto nating hanapin. Okay, so in this case, ano yung gusto nating hanapin? Gusto nating hanapin yung record ni Reyes Juan na may birthday nung 5/12/1985. So in this case, gamitan na natin yung helper column natin kasi again, dapat yung lookup value natin, unique yan dapat. Then, comma natin, punta po tayo dito sa customer data. Ayan. So, pag VLOOKUP po, you have to select the first column and then ida-drag natin siya up to the column na gusto mong i-return. And you have to remember kung pang ilang column yung gusto mong i-return. Okay? So, try natin, no? Click natin si column A, which is gonna be your helper key, no? So, ibig sabihin, si lookup value mo na helper key dun sa top 5 customers, hahanapin mo dito sa listahan ng lahat ng helper key ni customer data. O, click lang natin yan. And then, drag natin up until address. Ayan. So, up until column F, you will see here, no, may number tayo dyan, 6C. Ibig sabihin, ika-anim na column. So, tandaan nyo yun, kasi yun yung magiging column index natin. Yan. So, A to F, and then comma, type natin 6, then comma, type lang natin 0. Ibig sabihin ng 0, gusto natin, exact match siya, walang labis, walang kulang, then close parenthesis, and then press enter. Yan. So, to double check, no, ito po again yung ating formula. So, yung E3, ito yan, yung helper column para sa record na to. Yung si number 1 sa top 5 customers natin. Then, table array natin is coming from customer data, column A to F, and column A being the column kung saan mo hahanapin itong helper column. Then, yung hanggang F lang natin siya inabot kasi yun naman yung gusto nating i-return, which is the address. Tinandaan natin kung pang ilang column yung address, which is pang-anim. Then, nilagay natin, comma 0, meaning we want it to be exactly matching your helper column right here. So, press lang natin yung enter in your keyboard. Then, double-click here sa corner. Yan, ganun lang kadali. Okay? So, syempre, gusto natin i-double check kung tama ba, no? So, hanapin natin si Reyes Juan 31179. Okay, Reyes Juan 31179, 123 Rizal Street, Makati. Yan, okay? So, when you double check, no, tama naman yan. Unique na yung mabibigay niya sa'yo and tama yung mabibigay niya sa'yo na address because we already have a unique helper column. Kahit na originally, in our customer data or in your source data, wala tayong unique column. Okay? Sige, so another bonus lang, add tayo. Address, pero gamitin natin XLOOKUP. XLOOKUP result. Yan, so same logic pa din. Gagamitin natin sa helper column, pero XLOOKUP lang yung gagamiting formula. So, equals XLOOKUP, open parenthesis, lookup value, sino ang gusto mong hanapin? O, hanapin natin si helper column na to, si Reyes Juan 31179, comma, lookup array, saan mo hahanapin? So, unlike sa VLOOKUP na sineselect natin agad yung buong table, kay XLOOKUP, select mo muna yung first column o yung column kung saan mo hahanapin yung lookup value, then tsaka natin ise-select yung column na gusto nating i-return. So ngayon, hanapin natin yung column ni helper column from the source data, the customer data. So select natin. So column A tayo. Yan. And then comma. Ano yung gusto nating i-return? The address. Click lang natin. Comma. So ang maganda kay XLOOKUP, pwede tayo maglagay agad ng value na lalabas kapag ka not found yung hinahanap nating record. So, lagi lang natin dito, quotation mark, not found. And then, quotation mark, then, comma, 0 ulit tayo para exact match. And then, close parenthesis, enter. Ayan. So, double check lang natin. Ito yung ating formula. Okay?
Then, double-click natin dito sa corner. Yan. So, it should give you the same records. Alright. So, if you learned from this video, please again, don't forget to like and subscribe to my channel and also share this video to your friends, your workmates, your classmates, and help me to reach 5K subs this 2026 so that we can reach out to more accountants, future accountants, accounting students, and more professionals who are using Excel. Again, this is Aija from iJaccount. See you in the next video.